nakaraang Sabado at araw ng Pamilyang Bayan dito sa amin sa Batan ay natsyempohan ko nga na meron sila ditong binibenta na sariwang-sariwang labanos. 60 pesos nga per kilo ang benta nila rito at medyo mura na ngayon kaya hindi na ako nagdalawang isip at bumili ako ng 1 kilo. Pagkarating ko nga sa bahay ay nilabas ko lang tong dila ng baboy kasi eto yung gagamitin kong sahog dito sa lulutuin kong labanos. Hinugasan ko nga lang mabuti itong dila at pagkatapos ay isinalang ko naman yan para naman pakuluin at lumambot. Habang nakasala nga yan ay itong labanos naman yung inintindi ko, so gagayatin ko nga pala to dahil ang lulutuin ko for today's video ay kilawing labanos. Natuwa nga ako nung nakakita ako na maraming binibentang labanos dun sa bayan kasi napakatagal na nung huli akong nakakain nito. Ito din kasi yung isa sa pinakapaborito kong gulay at talagang nakakarami ako ng kanin kapag ito yung nilulutong ulam ng nanay ko. Yung pinakasinasahog niya talaga dito ay baboy na medyo merong taba-taba at saka atay ng baboy, pero dahil nga wala ako noon at dila ng baboy lang yung meron ako ay syempre yun na lang din yung ginamit ko. At bilang kapalit nga ng atay ng baboy ay atay ng manok na lang yung ginamit ko kasi yun lang din naman yung meron ako, ay alangan namang bumili pa ako, diba? E di yun na lang din para medyo makatipid-tipid. At ganitong gayat nga yung ginawa ko dito sa mga labanos, so pahaba nga pala yan pero medyo malalaki pa tong ginawa ko kaya niliitan ko pa to. At nung matapos ko na nga magayat itong mga labanos ay nagsimula naman akong mag-prepare ng mga gagamitin ko para sa paggigisa. Sibuyas at bawang lang naman yung gagamitin ko para sa paggigisa at hindi nga ako naglalagay dito ng kamatis o kaya naman ay luya. At nung okay na nga yung gagamitin kong sibuyas at bawang ay saktong malambot na rin itong dila na pinapakuluan ko kanina kaya ayan lilinisan ko yan ulit. Ganito nga pala nililinisan yung mga dila na pinakuluan na, so tinatanggal nga yung pinakaputi na yan na unang balot ng dila kasi hindi naman yata yan makakain at saka yan yata yung malansa. Kahit na nga itong puting balot na nakadikit talaga dun sa pinakadila ay ginamitan ko pa yan ng kutsilyo para matanggal ko talaga kasi hindi nga talaga yan sinasama sa pagluluto. At etong ang dila ng baboy, ang pinakamasarap na lutong gagawin dito ay asado o di kaya naman ay mechado. Ay naku, sinisigurado ko sa yung mapaparami ka talaga niya ng kanin. At yung nanay ko, napakasarap niyang magluto ng asado at mechadong dila ng baboy. At isa nga rin yan sa laging hinahanda ng nanay ko kapag may okasyon sa amin, lalo na nga kapag fiesta. Kaya yung mamimiesta sa amin sa linggo ay tignan nyo kung nagluto ng ganito yung nanay ko at yan yung unang tikman nyo kasi paniguradong masarap. So mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. Pagkatapos ko ang tanggalin yung pinaka first layer na balat ng dila ng baboy ay hinugasan ko ulit yan at pagkatapos ay inislice ko naman ng maninipis. At kung gagamit naman nga kayo ng laman at atay ng baboy ay ganitong hiwa nga lang din yung gagawin ninyo. At nung ma-ready ko na nga lahat ng gagamitin ko ay nagsimula na rin akong magluto. Pinakauna ko ang ginawa dyan ay nagisa ako ng bawang at sibuyas at nung medyo nag-brown na nga yung mga panakot na inilagay ko ay sunod ko namang inilagay itong mga atay ng manok. Eto nga palang atay ng manok ay hindi ko na to inislice kasi dudurugin ko rin naman yan mamaya. At nung mag-isa ko na nga mabuti, itong mga atay ng manok ay sunod ko namang inilagay yung mga inislice ko kaninang dila ng baboy. Hinalo ko nga lang yan at nilutong mabuti at nung okay na nga yung mga dila ng baboy ay sunod ko namang inilagay itong mga ginayat ko kaninang labanos. At nung mailagay ko na lahat ng labanos ay hinalo ko lang yan mabuti at saka ko naman yan tinimplahan. At dahil kilawing labanos nga itong niluluto ko ay naglagay na rin ako dyan ng suka. Sunod ko namang inilagay itong paminta at naglagay na rin ako ng konting toyo. At nung makapaglagay na nga ako ng konting toyo ay sunod ko namang inilagay itong konting patis para naman pampalasa. So eto nga palang niluluto ko, baka sabihin ninyo ay maalat ito, ay nako hindi po, nagdagdag pa po ako dyan ng asin. At pagkatapos ay naglagay na rin ako dyan ng 1 pork cubes at 2 pirasong dahon ng laurel. Tinakpan ko nga lang yan at hindi ko muna hinalo kasi naglagay nga ako ng suka at inantay ko muna yan na kumulo. At nung ganitong kumukulo na nga ay hinalo ko na rin yan at tinunaw ko na rin yung pork cubes na nilagay ko kanina. At para mas lalong sumarap itong niluluto kong kilawing labanos ay naglalagay rin kami dyan ng liver spread. Isang buong lata na nga ng maliit na liver spread yung inilagay ko rito kasi medyo marami-rami din itong labanos na niluluto ko. At huwag kayong mag-alala kasi hindi to magiging maalat kasi itong labanos ay maasim talaga siya at nagtutubig. At para naman sa pambalanse ng lasa ay naglagay na rin ako dyan ng 2 kutsaritang asukal. Hinalo ko lang yan mabuti at saka ko tinakpan ulit at pinakulo ko ng mga ilang minuto para mas lumambot pa at mas maluto itong mga labanos. At kapag ganito na nga yung itsura niyan ay ayan, luto na yan. Kaya mag-ready na kayo ng mga kanin nyo at sabayan nyo akong mananghalian. At sana po kahit papano'y nakapagbahagi ako sa inyo ng aking konting kaalaman sa pagluluto at sana po ay makatry kayo ng ganitong klaseng luto sa labanos kung hindi pa po kayo nakakatikim.